Hi po. So ayan, thank you po. Sabi ko sa inyo, tutuloy natin. So kakatapos ko lang po maghatid. Medyo malayo. Pero sa biyaya ng Lord, nakauwi naman ng maayos. Amen. Ayan, deliverance of God, yun yung topic natin. No? So, magkikendi muna ako kapatid ng pawala ng paos. Ay, wait lang po, ayusin ko lang po. Yan kasi gumagalaw ng gumagalaw tong table natin. Ayan, no? So again, deliverance of God, grabe. Sino po yung nandito kanina sa prayer meeting namin? Grabe yung ginawa ng Lord, no? Ako, I'm still in awe sa ginawa po ng Diyos. Grabe, hindi ko po alam kung naririnig yun ng maayos yung worship, pero yung grabe po yung worship kanina. I mean, talagang na-feel ko yung presence something at the same time, kapatid. Talagang kinatagpo po ng Diyos yung nandito sa amin. Amen. Ang umaten po 18. Pero hindi po nasa bilang, hindi po sa bilang yun, kundi sa pusong naghahanap sa Panginoon. Eh grabe. Amen. Grabe, up until now kapatid, I feel the presence of God. Kaya nga sabi ko, itutuloy ko eh. Amen. At naniniwala po ako na nawa, no? Nawa talaga kapatid na ma-improve natin tong live natin, na talagang maging full service ba everyday, no? Talagang kaya inaayos ko na rin po yung setup nung kay Ai eh. Kasi siya yung kinukuha ko talaga na mag-worship dito sa atin sa online. So, kung loobin ng Panginoon, loobin ng Diyos. Amen. Kaya yun. May the Lord know, may the Lord bless us. Kaya, pasama po sa prayer. Pero iba talaga ngayon, grabe po gagawin ni Lord. Amen. Grabe po gagawin ng Diyos. Amen. So, kaya kapatid, I'm still inviting you. Sa Sunday, ako po ang preacher dito sa JIBC Kalayaan. Kung kayo po ay accessible, naniniwala ko. Ang topic ko po sa Sunday about miracle ng Lord eh. Miracle and breakthrough. Inaano ko pa, niluluto ko pa. Pero naniniwala ko, bababa po ang kapangyarihan ng Diyos sa Sunday dito po sa church namin. Amen. Pero ila-live ko rin yun. Huwag po kayo maglala. Ila-live din namin sa Blue App. Pero ngayon, sa ngayon kapatid, no? Deliverance of God, Psalms 34:19. Ayan. Grabe talaga siya, humingi ako ng sign tapos binigay niya agad. Amen. Hallelujah, no? Sa lahat po na nandito, umanda ka na kasi i-deliver ka ng Diyos. Amen. So, after like mga 5 minutes, mag-i-start na rin tayo para makarami-rami na. So, pakishare na lang din sa group chat natin, no? Sa Blue App, dito sa TikTok, sa mga kaibigan nyo sa TikTok, paki-repost. Repost kapatid, mas mahalaga po yung repost, no? Paki-share, paki-link. Lahat na po gawin nyo. Para mas marami pong maabot ang Panginoon. Amen. Psalms 34 verse 19, no? So ang gagawin natin dito kapatid, expository siya. Para mahimay na himay natin ito. Iisang verse lang. Isulat mo na yan sa notebook mo para hindi po mawala, no? Psalms 34:19. Sulat mo na yan, isang passage, isang verse lang kapatid, pero alam mo, malaki po ang tulong at malaki po ang ipapahayag ng Diyos kahit isang verse lang to. Amen. Because the deliverance of the Lord will always come to pass. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, no yan, please like it, share it, tap it guys, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, no yan, paki-like, paki-share, no, paki-tap. Yan, para mas marami pong maabot si Lord. Hallelujah. Deliverance of God. Yan, yung mga napuno po sa galit at ematcha, God will move. God will deliver you right now. Kaya, sige kapatid, no? Paki-like, paki-share, paki-tap na lang din. Amen?
Yan, teka lang, check natin ha kung... Yan, 5 minutes na, mag-start na rin tayo. Pa-present na lang, no? So please, mag-comment po kayo if you feel like it, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Pero tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa ginawa mo sa prayer meeting namin at inutuloy po namin dito ngayon. Alam namin, Panginoon, na meron kang i-deliver sa amin. Marami kaming afflictions, marami kaming problema, pero ikaw ang Diyos na nagpapalaya. Kaya Lord, I pray the deliverance of God will flow ngayon pong gabi. At sa lahat ng idadako mo dito, mararanasan ang pag-ibig mo. In Jesus' name, amen and amen. Sabi mo nga dyan, handa na akong palayain ng Diyos. Amen. Sige kapatid. Hallelujah. Again, isa lang po ang verse natin, Psalms 34:19. Ito po ay expository. Pag sinabi pong expository kapatid, hihimay-himayin natin bawat part ng verse na to at paano po kumilos ang Panginoon. Amen. Psalms 34:19, I think pwede nyo pong i-paste dyan, pero ang version po na meron ako is NASB. Sabi po dito, many are the afflictions of the righteous, but the Lord rescue him from them all. Sobrang simple. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord rescue them all. Ngayon, basahin din natin kapatid sa Tagalog, no, para mas maintindihan natin. Psalms 34 verse 19, sabi dito, ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Amen. Kapatid, sobrang ganda po ng sinasabi ng salita ng Diyos ngayon na sa Tagalog, mas maganda eh. Ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Amen. Kapatid, sobrang ganda ng salita ng Diyos na may problema man, sa tulong ni Yahweh o sa tulong ng Diyos, agad maiibsan. Kapatid, aayusin ka ng Diyos ngayong gabi. Amen. May anxiety ka, may depression ka, meron kang pinagdadaanan, marami kang suliranin sa buhay kapatid, aayusin ka ng Diyos ngayon. Ihanda mo puso mo dahil palalayain ka ni Lord. Amen. And I will pray. Kapatid, I will pray for you. Ngayon, para mas maintindihan natin, punta muna tayo sa konteksto. No? Again, konteksto, ang context ay mahalaga. Itong Psalms 34, kapatid, ay isinulat po ni David after ng isang nakakatakot na moment sa buhay niya. Pag tinignan natin, kapatid, 1 Samuel chapter 21, si David po ay tumatakbo po siya kay King Saul dahil gusto siyang ipapatay. Kaya pumunta siya sa town ng Gath, kung saan yung hometown ni Goliath. At doon, kapatid, ay na-recognize siya ni King Achish. Kaya natakot si David. Kaya para ma-escape niya to, nagpretend siya na nababaliw siya. So kung titingnan mo kapatid, si David na-experience niya yung fear, yung danger, yung weakness at uncertainty. Imagine mo, pumunta ka pa talaga doon sa bayan ng pinatay mong si Goliath. Nung na-deliver siya ng Diyos doon kapatid, sinulat niya tong Psalms 34 na sinasabi ni David, hindi siya umuupo sa komportable sa throne, kundi isinulat niya yung experience niya. Kaya pagdating ng Psalms 34:19, ito yung pinaka-realistic kapatid na isinulat ni David para sa mga anak ng Diyos na kahit ang isang matuwid ay nagkakaroon din ng suliranin. Pero meron po silang tapat, meron tayong tapat na Diyos na palalayain tayo. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, hindi po sinabi ng Diyos na pag naniwala ka sa Panginoon, okay sa all right ang buhay. Amen. Hindi po sinabi ng Panginoon na laging hayahay ang buhay, hindi. Pero ang sinabi ng Diyos, mahirap man ang buhay, pero lagi kang tutulungan ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah! Tutulungan tayo ng Diyos. Amen. Naniniwala po ako dyan. Kaya kapatid, alam mo bakit pinili ko mag-live? Kasi naniniwala ko may gagawin pa ang Diyos. Deep within my spirit, may gagawin pa ang Diyos. Amen. Pero kapatid, ngayon,
Ihanda mo ang buhay mo. Dahil sure ako papalayain ka ng Panginoon. Amen. Pwede mo bang i-comment dyan? Papalayain tayo ng Panginoon. Amen. Sige kapatid, i-flood natin. Amen. Kaya kapatid, Psalms 34:19, napakadaling sa uluhin. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord rescue him from them all. Sa uluhin natin to, kung kailangan mong isulat kapatid, tas ipaskil mo sa pader, gawin mo. Para lagi kang paalalahanan ng salita ng Diyos, marami ka mang problema, tuwid pa rin ang tingin sa iyo ng Panginoon, and He will always rescue you. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Kaya first point agad. Anong first point? The righteous will experience many afflictions. Sige, pakitay po dyan. The righteous will experience many afflictions. Amen. Sabi po ng first part ng Psalms 34:19, many are the afflictions of the righteous. Sa Tagalog, ang taong matuwid may suliranin man. Amen. Kapatid, hindi po sinabi na the righteous will never suffer. No. Sabi mo dyan, no, no, no. Sabi po nung inaanak ko, no, no. Ayaw ko, no, no. Amen. Hindi po pinangako ng Panginoon ng isang tuwid ay hindi magsasuffer. Wala pong sinabing ganun. Kaya yung mga prosperity preacher, kapatid, lagi nilang sinasabi yan. Pag nasa Panginoon ka, hindi ka maghihirap, magbigay ka lang, yayaman ka pa. Kapatid, prosperity preaching yun. Amen. Ang sinabi ng Panginoon, meron ka mang affliction pero hindi ka niya iwan. Amen. Pero gusto kang i-real talkin ng Panginoon, kapatid, marami kang problema. Amen. Sabi mo nga dyan, marami akong problema. Sabi many are the afflictions of the righteous. Sa Tagalog, ang taong matuwid may suliranin man. Amen. Kung titignan mo, kapatid, hindi po, ulitin ko, hindi po sinabi ng Panginoon, pag naging tapat ka sa Diyos, wala ka ng problema. Marami. Amen. Kaya kailangan mo ng acceptance, kapatid. Hindi mo kayang mag-isa. Hindi natin kayang mag-isa. Amen. Hindi natin kayang pagtagumpayan ang buhay nito dahil lang sa atin. Kahit ano pang diskarte mo, kahit sobrang galing mo pa, kahit na kahit na sobrang yaman mo, sobrang diskarte mo, kapatid, hindi natin kaya. Kanina, kapatid, may nag-chat sa akin. Amen. Sabi niyo, kuya, lumuhod po ako sa Panginoon at nailabas ko po sa Diyos ang mga nais kong sabihin sa Kanya. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Amen. Kapatid, simple lang naman ginawa natin kanina eh. Lumuhod tayo sa Panginoon, nag-worship tayo sa Panginoon, binuhos natin yung puso natin sa Diyos. And God moved. Gagawin natin ulit yan ngayon. Amen. Pero gusto mo nang sabihin sa'yo ng Panginoon, madami kang problema. Amen. Si David, kapatid, pinili siya ng Panginoon, a man after God's own heart nga eh. Inanoint siya to become king. Pero kahit si David, kapatid, na-experience niya rejection, na-experience niya betrayal, na-experience niya yung fear, na-experience niya yung loneliness, marami siyang kaaway, may persecution siya, may personal failure siya, may season of waiting siya, at lalong-lalo na dito sa passage na to, nagpanggap pa siyang baliw. Amen. Ang dami talagang nagagawa ng tao pag nagkagipitan na. Tama ba? Amen. Amen ba? Kapatid, eto si David tuwid. A man after God's own heart, kapatid. Pero still, naranasan lahat yun. Ikaw pa kaya? Ako pa kaya? Amen. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kapatid ang hirap ng buhay. Pero kapatid, pag nasa Diyos ka, payapa kahit mahirap. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Again, kapatid, palalayain ka ng Diyos ngayon. Papalayain ka ng Diyos. Hindi ko pwedeng, hindi yun kasinungalingan at hindi to fantasy, kapatid.
Ito po, at hindi rin to motivational speaking. Ito ay katotohanan na kung sino man ang manampalataya sa Panginoon ay tunay na tutulungan ng Diyos. Hallelujah. Praise be to God. Amen. Kaya kapatid, hindi ako magsasawa na mag-preach. Alam mo kapatid, nag-iisip ako madaling araw mag-preach ako eh. Kasi kagabi, nakarinig ako kapatid. Nakalagay pa naman sa pangalan, pastor. Tapos madaling araw, nakikipagdebate sa Katoliko. Sabi ko, Lord, bawasan mo yung mga ganitong mga ugali. Hindi kailangan makipagdebate sa madaling araw. Kundi kailangan maghayag pa rin ng kabutihan mo sa Panginoon. Amen. Kaya ako kapatid, hindi po ako susuko. Kahit pigilan ako ng tao to preach the gospel, I will not. Hindi ako susuko. Bakit? Kasi mas marami ang naghahanap ng pagkilos ng Panginoon. Kung tayo ngang nasa Panginoon na kapatid, problemado pa eh. Tama ba? Tama? Di ba? Kung tayo nga na laging the Bible study, laging nagpe-pray, problemado na, paano pa kaya yung iba? Amen? Ligtas po ako sa biyaya po ng Panginoon. Amen? Kaya ngayon kapatid, dahil tinulungan tayo ng Diyos, tayo naman ang maging pagpapala. Kaya ngayon kapatid, sigurado ko i-deliver ka ng Panginoon. Bakit? Kasi gagamitin ka na ng Diyos sa iba. Amen? Amen? Kapatid, naranasan mo man rejection, naranasan mo man betrayal, naranasan mo man yung takot, amen? Naranasan mo man magkaroon ng loneliness, na maranasan mo naman na marami kang kaaway, may persecution, may personal failure ka, nasa season of waiting ka kapatid. Again, God will deliver you right now. May sakit ka, pagagalingin ka ng Diyos. Marami kang utang, palalayain ka ng Diyos sa utang. Problema relationship mo kapatid, aayusin yan ng Panginoon. Pero kapatid, gusto kong maintindihan mo, hindi mo kaya yan mag-isa. Marami kang problema. At the more na marami kang problema, dapat the more na mas lumalapit ka sa Panginoon. Amen. Amen ba? Hindi na pwede kapatid yung panahon na papetiks-petiks ka. Hindi na pwede kapatid yung panahon na happy-go-lucky ka. Amen? Hindi na rin ito yung panahon kapatid na mag-inarte, magdrama. Hindi na. Ito na yung panahon kapatid na pagbangon at paglapit sa Panginoon dahil walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Diyos at ang Diyos lang. Amen? Minsan iniisip natin kapatid, bakit ko pinagdadaanan to? Tama? Napatanong ka na ba sa Lord? Lord, bakit ako pa? Di ba pinili mo ko? Lord, nagpe-pray naman ako. Sabi ko nga sa inyo, famous kapatid na phrase ng isang mga talagang problemado, Lord, ang dami namang masama sa iba, bakit ako pa yung nagkaganito? Tama? Pero kapatid, kung titignan natin sa Psalms 34:19, tinuturuan tayo na ang affliction ay hindi po necessarily na ebidensya na iniwan tayo ng Diyos. Kapatid, si David afflicted siya. Si David problemado siya. Pero ang Diyos na buhay ay nakikita pa rin siyang righteous. Bakit? Because of his faith. Sa nagtatanong, paano ako naligtas kapatid? By faith. At dahil po sa biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, wag mong imi-measure yung kapangyarihan ng Panginoon, pag-ibig sa iyo ng Diyos kung marami kang problema. Hindi porket problemado ka, di ka na mahal. Kapatid, sinabi pa nga ng Bible the more you are broken, the more na closer sa iyo ang Panginoon. At kung ikaw man ay nasa kapahamakan, God will rescue you. Amen. Amen po ba? So, ibig sabihin kapatid, hindi po basihan ang difficult season ng buhay mo. Kaya masasabi mo na hindi ka mahal ni Lord. Mas ipapadama ng Diyos sa iyo ang pag-ibig niya kasi nga problemado ka. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah. Amen. Kaya nga ako kapatid, sa totoo lang, mas maraming problema, Lord. Mas marami kang kapangyarihan na ipapadama sa akin. Amen.
Mas matindi problema ko, mas matindi pagkilos mo. Kaya mas matindi pananalangin ko. Amen. Sorry po, nagkikandy ako kasi yung candy ko po pang patanggal ng paos ko eh. Amen. So kung titignan natin kapatid, the presence of your affliction does not mean that God is absent. But the presence of your affliction, it's an opportunity to God to give more of His presence upon you. Kapatid, paano mo titignan ang problema mo? Another problem, another pagkilos ng Panginoon. Another problem, another deliverance of the Lord. Another problem, another opportunity for me to persevere. And that perseverance will have an outcome of a life that is lack of nothing. Hindi po pagkukulangin. Amen? Kaya kapatid, mas maraming problema, mas maraming prayer request, at mas maraming prayer request, mas maraming answered prayer. Amen? Again sis David na to. Many are the afflictions of the righteous, and abot sa 19, ang taong matuwid, may suliranin man. Amen? Kaya anong problema mo? Sige kapatid, pwede mo bang i-comment problema mo dyan? Amen? Wait lang po Pwede ba? I-comment mo problema mo dyan? Okay, comment mo. Para palayain ka ng Diyos. Amen. Lord, I pray sa lahat ng mga i-comment nilang mga problema nila, I declare, you will deliver them in Jesus' name. Let this comment, Panginoon, be a prayer, Lord God, na palayain mo kami sa lahat ng problema namin. In Jesus' name. Amen and amen. Sige kapatid. Amen. Sige. Marami pong nagpe-pray sa inyo. Amen. Palalayain mo sila. Papalayain mo sila, Panginoon. Amen, amen. Yes, more. Sige kapatid, maging honest ka sa Panginoon. Maging honest ka sa Diyos. And God will deliver you. God will deliver you. Amen. Yes, Lord, lahat ng aaminin nilang problema dyan, palalayain mo sila. And I know you are start working. Kasi sabi mo nga, Panginoon, ano man ang ibigay namin sa'yo, ano man ang i-confess namin sa'yo, you are faithful pa rin doon. Kaya Lord, palayain mo sila sa mga ina-acknowledge nilang problema and turn it to good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen? Amen. Sige kapatid, pag-type mo ng mga problema mo, sabi mo dyan, thank you, Jesus. Pinalaya mo na ako. Amen. Di ko man yan mabasa kapatid, pero ang Diyos kapatid, alam yan. At hindi po bulag ang Diyos. He will do sa buhay mo. Marami siyang gagawin. Why? Because He is our great deliverer. Papalayain ka ng Diyos. Amen? Nafe-feel mo ba yung presence ng Panginoon? Nafe-feel mo ba ako? Nafe-feel ko. Amen? And by faith, mga utang namin, Lord, babayaran mo, mga sakit namin, pagagalingin mo, yung mga pagkukulang namin, Lord, alam ko, pupunan mo, hallelujah, yung mga masamang habit namin, Lord, babaguhin mo yun, it will be godly habit, Lord God, sa lahat ng mga problema namin sa relationship, problema sa friends, problema sa ministry, Lord, lahat yan aayusin mo because many are the affliction of the righteous, we are still righteous because of Christ. Kaya Lord, we claim, Panginoon, na anuman ang sabihin namin sa iyo, palalayain mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sabi mo na dyan, malaya na ako sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. Sige kapatid, comment nyo lang dyan. Amen. Salamat sa Panginoon. Lumuwag-luwag ba? Amen. Salamat naman, no? Nagluwag-luwag ba ang puso natin? Lumuwag-luwag ba dyan? Di ba? Ang sarap pong magkwento sa Panginoon. I-comment pa lang yan, ha? Ikwento mo kasi kay Lord. Amen. Thank you, Lord. Grabe, gumaan po. Amen. Second point po. The Lord Himself is our deliverer. Amen. Sige, lagay mo dyan kapatid. Second point, the Lord Himself is our deliverer. Amen. Sabi dito kapatid, buhay natin, ang taong matuwid may suliranin man sa tulong ni Yahweh.
Sa English, kapatid, many are the affliction of the righteous, but the Lord. Kapatid, the Lord Himself is your deliverer. Hindi kapitbahay mo, hindi kung sino-sino, lalong hindi ako. Amen? Kundi ang Diyos. Kaya kung titignan mo, kapatid, kung paano hinimay ito ni David, pinakita niya yung realidad ng buhay. Pero pinakita niya rin yung pag-asa sa buhay. Anong realidad? Maraming affliction. Ano ang pag-asa? Ang Diyos. Amen? Kaya sobrang ganda ng verse na to, kapatid. Again, uulitin ko ha. Maraming problema, oo. Pero ang Diyos pa rin ang hope. Amen? Tanging ang Diyos ang ating pag-asa. Wala nang iba. Kaya kung aasa ka sa tao, kapatid, sure ako, mag-fail yan. Bakit? Tao yan eh. He is limited. She is limited. Sige nga, kapatid, matanong ko sa inyo. Binigo ka na ba ng tao? Pamilya mo, bibiguin ka. Best friend mo, bibiguin ka. Mahal mo sa buhay, bibiguin ka. Amen? Kasi nga, hindi para sisihin sila, no? Hindi. Kundi kasi, kapatid, ang tao, limited kasi siya. Pero kapatid, pag ang Diyos ang iyong naging matibay na sandigan, hindi ka nito ipapahiya. Yun yung sabi ng Bible pagdating sa hope. Amen? This hope will not put us unto shame. Amen? Kaya kapatid, dapat maintindihan mo na ang pundasyon ng buhay mo ay hindi kung sino-sino at hindi kung ano-ano, kundi ang Diyos at ang Diyos lang. Again, ulitin ko yung verse natin, no? Many are the afflictions of the righteous, but the Lord is our deliverer. Amen? Kaya nga kapatid, ang sarap magkwento sa Panginoon kasi siya rin ang Diyos na magpapalaya sa iyo. Amen? Wala pong sinabi sa Bible na David is strong. David, may army siya. Si David, wise siya. Si David, alam niya, madiskarte siya. Hindi, kapatid. Pero sinabi niya, but the Lord, Diyos at ang Diyos lang ang magpapalaya sa'yo. Amen? Hindi, kapatid, hindi pwedeng sabihin na walang Diyos sa buhay may depression. Kapatid, may depression ako dati, pero pinalaya ako ng Diyos. Amen? Kung sino man ang nagsasabi na walang Diyos sa buhay ang may depression at may anxiety, kapatid, nagkakamali kayo. Ang dami kong anxiety, ang dami kong depression dati, pero ang Diyos ang nagpalaya sa akin. Amen? Kaya ikaw rin, kapatid. Kung may nagsabi mo sa'yo, wala ka bang Diyos, kaya ka may anxiety, hindi no. Meron kang Diyos. At naniniwala ko, ang Diyos na yan, si Jesus mismo, ay ang siyang Diyos na magpapalaya sa'yo. Amen? Hallelujah. Amen. Kapatid, it doesn't mean na nag-suicide, kapatid. Sila na, and nagpakamatay na nga sila, ginudge pa. Hindi kapatid. Hindi pwedeng sabihin. Pero lalayo tayo. Hindi ko na muna mapansin. Pero again, hindi po porket nagpakamatay, sasabihin mong wala ng Diyos. Hindi po, kapatid. Diyos ang nakakaalam anong pinagdaanan nun. Amen. Mahal pa rin yun ng Diyos. At naniniwala ako, kapatid, na kahit ganun man ang kinalagyan niya, naniniwala ako, kung tinanggap niya ang Panginoon, bago niya na-commit yun, tagalangit siya. Kasi ang kaligtasan ng Diyos ay base pa rin sa biyaya niya. Amen? Nakakalungkot isipin, kapatid, may mga simbahan na kunyari ang cause of death ay suicide, hindi na tinatanggap. Ang pag-ibig ng Diyos, kapatid, beyond our cognitive ideas, beyond of our knowledge. Walang makakapagpaliwanag ng pag-ibig ng Diyos sa isang tao. Kasi unconditional yun. Amen? Kaya ako, kapatid, kung ayaw kayong tanggapin ng iba, dito na lang kayo. Amen? Dito po, kapatid, sama-sama tayo dito. May mga anxiety, may depression, pero palalayain tayo ng Diyos. Amen? Pero again, kapatid, God is the deliverer. Amen? Kami po, kapatid, we are doing whatever it takes. From youth to mga nanay, to mga tatay na may anxiety and depression, tanggap kami ng tanggap, pray kami ng pray. Alam yan ng mga churchmate namin, kapatid. Alam yan ng mga nasa paligid namin na abot kami face to face. Hindi po kami tumatanggi pag nagpapapray sila. Kaya, kapatid, ikaw, hindi ko kaya online. Lahat, ang dami nyo eh. Kaya kung pupunta po kayo dito sa church, sigurado po pagpe-pray namin kayo. Amen.
Amen? Kaya kung di ka tinanggap ng iba, dito na lang. Amen? Mahal ka ni Lord eh. Pero again, kapatid, the Lord is our deliverer. Amen? Tingnan niyo kapatid, basahin niyo po. 1 Samuel chapter 17 verse 47. Sabi po dito, habang po nakikipaglaban si David kay Goliath, o mag-uumpisa na yung paglalaban nila, anong sabi? The battle is the Lord's. Si Lord ang lalaban para sa'yo. You only need to be still. At be still, kapatid, it means you must put your faith unto Him. Amen? Naintindihan ni David, bata pa lang siya, kapatid, na ang Diyos na ang kanyang deliverer. Amen? Magbaliw-baliwan man sila, magbaliw-baliwan man si David, kapatid, pero binalik siya ng Panginoon na ako pa rin ang Diyos na magpapalaya sa iyo. Amen. Kapatid, ang victory sa buhay will not depend kung gaano kalaki ang kaaway mo o kung gaano kalaki ang problema mo. Pero nakadepend to, kapatid, sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Nakadepende po, kapatid, ang pagkilos ng Panginoon base sa Kanya, hindi base sa iyo. Amen? Base po sa Diyos. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, lagi mong tignan ang Panginoon. Amen? Again, sinabi ko rin to kanina sa prayer meeting, uulitin ko ngayon. Kung naniniwala ka na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, dapat hindi mo sinasawalang bahala o isinasatabi ang Diyos. Dapat siya ang uunahin mo. Bakit? Siya ang nagbibigay ng buhay. Amen? Kung hindi mo uunahin ang Diyos na iyong deliverer, paano magiging maayos ang buhay mo? Sobrang linaw, kapatid, na dineklara po ng Panginoon. Na you cannot do nothing. Wala kang magagawa pag hiwalay ka sa Diyos. Kailangan nandun tayo sa true vine, sa great vine. Amen? Amen? Imagine mo, kapatid, dami mo nang ang problema, lumayo ka pa kay Lord. Ang hirap sa tao, sinisisi lahat sa Diyos. Kapatid, hindi mo pwedeng isisi sa Panginoon ang isang bagay na ikaw ang nagdesisyon. Amen? Kaya kapatid, kung alam mo nagkamali ka, anong gagawin mo? You must humble yourself unto the Lord. Kung alam mo, kapatid, na nagkaroon ka ng lapses, i-humble mo sarili mo. Kung alam mo, kapatid, na nag-fall short ka sa glory ng Diyos, i-humble mo sa Panginoon. Bakit? Because He is your deliverer. Amen? Yung mga gusto po lumago, dito po kayo. Amen? Sali po kayo ng group chat namin. Naglalagay po ako doon ng schedule namin. Amen? Kapatid, sabi po ng Bible, wag mong sabihin, wag nating isipin na unlimited ang repentance. Amen? Pero sabihin mo, kapatid, pag sinabi kasing repentance, ito po ay pagtalikod. Amen? Hindi po sorry. Ang laki po ng pinagkaiba ng sorry, Lord, sa repentance. Amen? Ang sorry kasi, sorry na. Ang repentance, kapatid, kasama po ang pagtalikod sa kasalanan. Amen? So, ibig sabihin, kapatid, ang repentance, dapat pag nirepent mo na ngayon, tinalikuran mo na rin. Malaki po ang pinagkaiba ng remorse, yung bumigat lang kalooban mo, yung nalungkot ka lang kasi nagkamali ka, sa gusto mong baguhin talaga. Amen? Pero kapatid, ang Diyos kasi mahabagin eh. Amen? Pag totoo kang humingi ng tawad, tapat din ang Diyos na magpapatawad. Tanda mo ang key term, totoo. Ibig sabihin, pag totoo kang humingi ng tawad, dapat sa isip mo, hindi mo na yun uulitin. Ako dati, kapatid, nung immature pa ako, sabi ko, Lord, patawarin mo ko sa kasalanan na ito. Kung mauulit ko pa, patawarin mo ko ulit. Sabi ko, parang mali yung prayer ko Para bang nag-assume ako na magkakamali ako ulit. Hindi, kapatid, dapat pag nag-sorry ka ngayon, humingi ka ng tawad ngayon, binuhos mo yung puso mo sa Panginoon, dapat magbabago ka na kasi yun po ang repentance. Amen?
Ngayon, bakit ko po pinapaliwanag yan? Kasi nga, the Lord Himself is our deliverer. Amen. Kung hindi ka pa hihingi ng tawad ngayon, kailan pa? Kung di ka magbabago ngayon, kailan pa? Pag hindi mo na kaya? Kapatid, marami pong mga kasalanan na inevitable na po ang pagbabago. Amen. Dami. Kapatid, halimbawa nagnakaw ka. Tapos nahuli ka ng pulis. Pwede mo bang sabihin sa pulis, pinatawad ako ni Lord? Di ba sabi po sa First John chapter 5, pag tapat na humingi ng tawad, patatawarin. Sabihin sa iyo ng pulis, nek mo. Doon ka sa loob ng kulungan magbago ng buhay. Di ba? Hindi pwede. Unless otherwise mag-intervene ang Panginoon. Amen? Hindi ko po binabox ang kapangyarihan ng Diyos. Pero kapatid, hindi mo pwedeng pigilan yung consequences. Amen? Bakit? Kasi kapatid, ang Diyos po ay mabuti dahil siya po ay tuwid. He will not let sin unpunished. Kasi pag hindi ang kanya na hindi parusahan dyan, hindi ka magtatanda. Tandaan mo yan. Amen? Imagine mo, sobrang inom mo, tapos nagkaroon ka ng liver cancer halimbawa. Lord. Kapatid, kailangan mong harapin yan ngayon. Kung hingi ka ng tawad at nahabag sa iyong Panginoon at nagbigay siya ng miracle, naniniwala ako, di mo na uuliting mag-inom. Bakit? Naintindihan mo na yung kilos ng Panginoon eh. Amen? Pero kapatid, hindi pwede na palagpasin niya yan. Kasalanan yan eh. Kasi again, the Lord Himself is our deliverer. Kapatid, pag pinalaya ka ng Diyos, ano ba sabi ng Bible, kapatid? If anyone is set free, he is free indeed. If God sets you free, you are free indeed. Imagine mo, yung kulungan nakabukas na. Amen? Ang problema, ayaw mo lumabas. Aray mo. May nakausap po ako sa BGMT, kapatid. Sabi ko, kuya, ilan pa ang sentence mo? Sabi niya, magdadalawang taon na nga eh. Hey, praise God, malapit ka na makalaya. Ayoko nga eh. Sabi ko, bakit? Kasi dito sa loob may trabaho ako, dun sa labas wala. Sabi ko, Lord, bakit? Lord, bakit? Sabi ko, kuya, wag naman. Sabi ko, palayain ka ni Lord, magbago ka ng buhay sa labas. Sabi ko, ipahayag mo na pinalaya ka ng Diyos. Pero syempre, hindi natin pwedeng masisi yun. Kasi nga, may kabuhayan nga siya sa loob. Pero kapatid, nakabukas na kulungan eh. Ayaw mo pang lumabas. Hindi para tumakas, kundi kasi pinalaya ka na ni Lord. Amen? Amen? Kapatid, sinasabi po ng Diyos that God Himself is our deliverer. Ngayon, kapatid, gusto ko rin na-address, si Ganda. Si Ganda ba yan? Yan. Kapatid, meron pong tinatawag talaga na slain in spirit. Amen? So, alam nyo kapatid, bakit meron pong slain in spirit? Papaliwanag ko po in the book of Daniel, kasi I need to defend kasi this is the work of the Holy Spirit. Kasi wag natin i-grieve ang banal na Espiritu and we will not blaspheme the work of the Holy Spirit. Kapatid, in the book of Daniel, sa sobrang tindi po ng panalangin ni David, meron pong verse doon na, my strength left me. Yung lakas ko umalis sa katawan ko. Ibig sabihin kapatid, na-slain siya. Bakit? You cannot contain the presence of God kasi kapatid, itong katawan natin corrupt. Amen? So ngayon, ano ang ebidensya na totoo po yung slaying in spirit? Na pagtayo mo kapatid, nagbago ka buhay. Ang dami kasi kapatid na inanoint, amen? Inanoint, pinag-pray, natumba, pagbangon, chismosa pa din. Mas gugustuhin ko pa kapatid na hindi ka natumba, pero nagbago ka buhay. Amen? Again, ang ebidensya pa rin ay alin? Bunga pa din. Kapatid, dito po sa church namin, meron pong, syempre, gifts of the Holy Spirit yun eh. Amen? Again, be careful. Huwag mong pagtatawanan. Amen? Hindi mo alam. Pero kapatid, kung titignan mo, ang lalim po ng devotion ni David in worship, tama? Anong itsura niya?
Di ba sabi ng asawa niya, baliw yarn? Nag-worship ka sa Panginoon, tapos parang baliw yung itsura mo. Di ba? Sobrang lalim ng worship ni David sa Panginoon na para bang sa ibang tao mukha siyang baliw. Kaya wag mong pagtatawanan. Kung ganun ang manifestation, kapatid, ng Diyos sa kanya, walang pakilamanan. Kasi kapatid, alam naman ng Diyos kung nagpepeke o hindi. Paano kung totoo? At na-blaspheme mo ang Holy Spirit. Ano po ang blasphemy of the Holy Spirit? Unforgivable sin. Amen. Again, in the book of Daniel, kapatid, my strength left me. In the book of Samuel, di ba? Habang nililipat po nila yung Ark of the Covenant, bawat ilang steps ba yon? Nakalimutan ko kung ilang steps eh. Basta bawat step, kapatid, magsasayaw sila, mag-worship sila sa Panginoon. Tapos sinabihan, kapatid, ng asawa niya, baliw, 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 baliw yarn. Oh, hindi niya alam na minamak niya ang Diyos, hindi si David. Diba? Kaya kapatid, be careful. Amen. Pero again, sa mga natumba naman, sa mga nagpapa-anoint naman, sa mga nagpe-pray naman, hindi po yan sa patumba-tumba. Ngayon, wag ka rin naman ma-judger na pag natumba, hala, kaya natumba, makasalanan. Hindi po. Again, hindi po yan sa manifestation, kundi sa bunga pa din. Amen? Sabi mo nga dyan, bunga pa din. Amen? May mga manifestation, kapatid, merong hindi mo makontrol. Bakit? Kasi nga, hindi kaya ng flesh mo. Corrupted ka eh. Amen? Again, sabi ngayon, may mga tongues, di ba? Ano pong sabi ng Romans chapter 8? Ano pong sabi ng Romans chapter 8? Sabi, the Holy Spirit will teach you how to pray in utterance and growling. Amen? So kung titingnan natin, works of the Holy Spirit pa rin. Ngayon, anong paalala naman ni Paul? Para balansin natin. Ang paalala ni Paul, orderly worship. Ibig sabihin, kapatid, pag nakaka-distract na, hindi yun sa Lord. Amen? Kaya nga, kapatid, orderly worship. Kaya, kapatid, meron kaming time ng anointing time, meron kaming time ng prayer, meron time kami ng worship, kasi dapat orderly pa rin. Amen? At kung walang present na mag-i-interpret, hindi ka magtatangs. Unless otherwise prompted ng Panginoon. Pero dito po sa church namin, kapatid, meron pong interpretation of tongues. Pero again, ano ba ang criteria o ano ba ang discipline doon? Dapat, yung mag-i-interpret, ang i-interpret niya biblical. Kaya nga, kapatid, test every spirit. Amen? Ang daming gumaya ng mga patumba-tumba. Ang daming gumaya ng tongues, kapatid, sa ibang churches, kapatid. Pinapractice yung tongues, hindi po yun. Yung parang, ganito, para makapag-tongues ka, practice. Hindi, kapatid, gift yun binigay. Hindi yun pinapractice, kapatid, kaloob ibinigay. Amen? So ngayon, bakit ko po sinasabi yan? Kasi kapatid, most of the deliverance, may manifestation talaga. Bakit? Kasi nga, corrupted ang body mo. Amen? Kami kapatid, pag may nagpapapray dito ng healing, may mainit silang nararamdaman. Pero pagtapos ng mainit na nararamdaman nila, pinagaling sila ng Diyos. Amen? Ngayon, paano mo malalaman kung totoo na sa Diyos yun? Kapatid, walang ibang gagawin yan. Dapat mapurihan ng Panginoon. Ngayon, dumating na rin tayo dyan. Meron pong na Jessica Soho na sabi niya, ito po ay utos ng Panginoon, nagpipray siya sa mga may sakit, pero inaabangan ko yung sasabihin niya na si Jesus ang nagpapagaling, hindi ko narinig. Kaya sabi ko, Lord, I'm being careful, pero bakit hindi ka napurihan? Kasi dapat mapurihan ang pangalan ng Panginoong Jesus. At bago po ang healing, dapat muna salvation. Amen? So yun po, no? Pero again, wala pong ibang mapupurihan kundi ang Panginoong Jesus lang. Amen? Tsaka na po, again, tapos na po ako dun sa gifts of the Holy Spirit, no? Pero, hapyawan natin yan sa mga susunod. Amen? Pero ngayon, kapatid, deliverance of God muna. Second point muna, the Lord Himself is our deliverer. Amen? So, may mga manifestations, kapatid. May mga prophecy, may mga visions, no? Pero, kapatid, dapat ang end goal nun is that, or ang end result nun, napurihan ba ang Panginoon? Kumilala ba siya sa Panginoon? At pinalaya ba siya ng Diyos? Amen? Kasi dapat ang bunga, kapatid, naranasan ng Panginoon at nanumbalik sa Panginoon. Amen?
Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, hanapin mo lagi si Lord. Amen? Again, hindi yan sa feeling. Hindi feeling blessed. Dami nang nag-feeling blessed eh. Pero hindi pa rin nagbago ng buhay. Tama ba? Daming sinabi, natouch ako ngayon, naiyak ako ngayon, pero kinabukasan, marites pa din. Kinabukasan, doubter pa din. Hindi kapatid, dapat, pag in-encounter ka ni Lord at pinalaya ka ng Diyos, malaya kang tunay. Amen? Kaya kapatid, kung ngayon, nakikita mo marami kang problema, again, taas nga kamay ng maraming problema. Sige po. Taas yung kamay nyo. Yung mga maraming problema dyan, mga problemado, taas kamay. Oh, daming problema kapatid. Pero again, ang deliverer natin ay ang Diyos. Kaya tumingin ka sa Panginoon. Amen. Huwag sa tao. Pag sa tao ka tumingin kapatid, naku, yari ka sa tao. Daming gaslighter ngayon. Lalo na Kristiyano. Kaya ikaw bilang Kristiyano, huwag kang gaslighter. Pa-pray-pray ka pa. Tapos nag-worry ka naman, di ba? Nakarinig ka na ba ng ganyan? Yung anxiety, kawalan ng pananampalataya yan. Talaga lang ha. Kapatid, bakit sabi ng Panginoon, cast your anxiety to Him because He cares for you. Di ba? Amen. Bakit naiintindihan ng Panginoon tapos ikaw hindi? Kaya kapatid, wag kang titingin sa tao. Amen. Lalo na yung mga Christian dyan, kapatid. Wag ka sa tao tumingin. Wag ka sa mga pinagagagawa ng tao. Tumingin ka sa Diyos. Kasi kahit gaano man kahirap ang buhay, ang Diyos pa rin ay ang siyang Diyos pa rin na tutulong sa'yo. Kaya ikaw, kapatid, lagi kang humingi ng tulong sa Diyos na nagbibigay sa'yo ng buhay. Meron ngang verse, kapatid, in sa Psalms sa umaga, ibinibigay ko sa'yo ang aking mga isipin at suliranin. Kapatid, imagine mo umaga pa lang, nagbigay na siya agad sa Panginoon. Amen. May recap po, i-upload ko ngayon, Ate Jenny. Amen. So again, kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa'yo, lagi kang tumingin sa Panginoon. Lagi ko itong inaano sa inyo, kapatid. Lagi ko po itong sinasabi sa inyo. Si Pedro po, nag-umpisa siyang lumubog kasi nga, hindi, binaling niya yung tingin niya dun sa alon. Amen. Anong pwedeng sabihin pag sinabi nila na wala? Kapag wag mo yung pansinin, wag ka na magpaliwanag, no? Hayaan mo yung iniisip nila. Ang mahalaga, kapatid, yung iniisip ng Diyos sa'yo. Amen. Alam mo, kung titignan mo dito sa live ko, kapatid, sa totoo lang, wag kong pagpapansinin yung mga problema nyo, no? Magsasawa din yan sila Tama? Amen? Magsasawa din yan sila, kakasita sa'yo. Ayan si Ayi. Nakaranas na yan eh. Nag-testimony yan sa church. Sabi niya, pinalaya ako ni Lord sa anxiety and depression. Grabe ginawa ng Panginoon sa akin. Alam mo, sabi nung may kumausap dyan eh. Sabi, di ba Ayi, kaya ka nagka-anxiety kasi hindi ka na nagba-Bible study. Ginanon niya. Di ka kasi nagba-Bible study, kaya ka nagka-anxiety. Ginanon. Pero hindi niya na pinatulan. Tumuloy-tuloy pa rin yan sa Panginoon. Amen? Kapatid, yun po ang hirap eh. Sa totoo lang, yun po ang mahirap pag lumalalim na sa Panginoon. Nawawalan na ng compassion. Amen? Yun ang problema. Kaya ikaw, kapatid, huwag kang magbago ha. Kung mainit ka sa Panginoon, mainit ka sa Panginoon. Amen? Magkaroon ka pa rin ng care sa Panginoon. Amen? Kaya ako, kapatid, lagi ko iniingatan yung sarili ko. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo. Makita mo lagi ang Diyos. Amen? Ngayon, yung mga may anxiety and depression naman, kapatid, hindi rin all the time, bibibihin ka. Amen? Pero tayo na mas nakakaunawa, alam natin kung paano natin sila i-deal. Kasi ako, kapatid, nireal talk lang din ako ng nireal talk, kaya nga ako naging maayos eh. Tama? Nireal talk lang ako, ay lagi. Yung sinasabi ko sa inyo, pag may problema ka, kawawa ka na lang ba lagi? Ginaganon talaga ako.
Pag may, kunyari, na-topic ka konti, ina-anxiety ka na, ginanon ako, kapatid. Kasi kailangan kong marinig yun. Amen. Amen. Kaya, kapatid, again, at the end of the day, si Lord pa rin naman nagpapadeliver. Amen. Amen. Paano po yung mentor na pagkachisma? Siyempre, wag mo na maging mentor yan. Real talkin mo yung mentor mo. Sabi mo, paalala ko lang, mentor kita, bakit chumichismis ka? Walang pong problema yun, no? Pamangking ko nga, sinabihan ako eh. Di ba mabait ka? Bakit mo ko pinapaiyak? Oh. Niril talk din ako eh. Sabi niya, pa-lord-lord ka, di ba? Bakit mo ako pinapaiyak? Oh. Nabuhusan tuloy ako ng malamig na tubig eh. Amen. Ayan, oh. Eh, kailangan mong marinig eh. Di ba? Kapatid, pag di pa yan nakinig sa'yo, kahit hayop uutusan ng Panginoon. Di ba? Yung donkey nga eh. Kay Balaam, di ba? Yung donkey patuloy ang nanermon. Walang pinakinggang tao eh. Yung donkey ng Mermon. Amen. Pero again, babalik ulit tayo. The Lord is our deliverer. Amen. At the end of the day, Diyos pa din. Kaya nakikita ko pa din, napapansin ko, problema niya, tao eh. Amen ba? Amen. Tao, problema niyo. Huwag niyong pag-intindihin yung tao, no? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, hayaan mo ang Diyos na kumilos sa'yo. Huwag kang tumingin sa tao. Amen. Amen. Pwede ba tayo magkasundo na ngayon? Sabi mo dyan, kay Lord lang ako titingin. Sige kapatid. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo. Si Lord mismo ang lagi mong lapitan. Amen. Maraming sasabihin ng tao, kapatid. Sa totoo lang. Sobra. Amen. Pero, again, nothing can hinder you. Nothing can hinder the work of the Lord. Katulad ng prayer meeting, di ba? Dalawa lang sila. Imagine mo, dalawa lang. Hindi sila napigilan. Pinanalo pa rin sila nila. Kasi si Lord nga ang deliverer. Amen. Kaya kung ano man sabihin ng tao, ipagpasa Diyos mo yan. Amen. May sinabi ang tao sa'yo, ibigay mo kagad kay Lord. Huwag din pag may sinabi sa'yo, tapos ako bibigay, iyakan mo pa. Amen. Masakit, oo, pero bigay mo kagad kay Lord para maging maayos agad. Amen. Kasi again, titingin lang tayo sa Diyos na kayang magpalaya sa inyo. Amen. Amen. Kaya third point, God's deliverance is greater than our affliction. Amen. Ang deliverance ng Panginoon ay laging mas higit kaysa sa mga afflictions natin. Amen. Tingnan mo buuhin natin. Tagalogin ko para mas maintindihan mo. Ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Pero maganda sa English eh. Kain ko sa English. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord rescue him from them all. Lahat. Sabi mo nga dyan, i-comment mo, lahat. Amen. Kaya kapatid, pagsalitaan ka ng iba, ako, ayan, may nag-chat sa akin, natisod siya ng tao. Tingnan mo sasabihin ng, ito mo, nakakalungkot pa, kapwa pa Kristiyano. Baka dito, tablan ka, baka ganito. Ayun yung nababasa ko lang ngayon, no? Kapatid, kung hindi ka nakaka-encourage, hayaan mo na sila. Amen? Titingin tayo sa Diyos na magpapalaya sa atin sa lahat. Amen ba? Amen?
Kasi kapatid, God's deliverance is greater than our afflictions. Sabihin man nila kapatid na kung ano-anong mga bagay, pero tiwala pa rin tayo sa Diyos. Kaya kung titignan mo kapatid, ang galing ng pagkakasulat talaga dito sa Psalms 34:19. Marami kang problema, pero deliverance mo kompleto. All eh. May sinabi ba partial? All. Kasi ang Diyos kapatid, tinatapos niya eh. Mga dapat niyang tapusin. Amen. Kaya nga kapatid, ng salvation, tinapos na ni Lord sa cross of Calvary. Kaya hindi ko maintindihan bakit ini-insist mo pa na kailangan mo pang dagdagan yung ginawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kinompleto na, tinapos na. Sinabi na nga ni Lord, it is finished. Tapos sa'yo, hindi pa finish. Di ba? Ang gagawin mo na nga lang, tatanggapin na lang eh. Amen? Tatanggapin mo na lang kapatid. Ayaw mo pa? Napipindot na naman eh. Di ba? Yun ang di ko maintindihan. Kahit saan ko tignan kapatid. Ang tinitignan ko na lang, baka kasi ang dami nilang member na, di ba, ang dami nilang member na sabi may faith tapos nagba-backslide. Ngayon, para bumalik, taga-impyerno ka na. Hindi naman ganun kapatid, no? Amen? Hindi ganun eh. Kasi, kinumpleto na ni Lord, wala ka nang dapat idagdag. At ang sabi ng Bible, not by works because you will boast. Sobrang linaw ni Pablo, tapos di mo nyo pa rin matanggap. Ano yan, ini-skip nyo yung Ephesians? Amen? Iniisip ko eh. Ini-skip nyo ba yung Ephesians? Pagdating... Amen? Ano ba pagkakasunod-sunod nun? Teka lang ha. Tingnan ko nga. Pagkatapos mo ng Corinthians, Galatians, Philippians agad? Wala mo ng Ephesians? Sige na, Lion Feast. God bless you. Amen. Amen. Kaya kapatid, again, pag ang Diyos nag-deliverance o nag-deliver, kumpleto. Nagmumukha lang kulang, alam mo bakit? Kasi yung pinalaya ka na ni Lord, bumalik ka pa, aray mo. Amen? Grabe. Alam mo kapatid, magiging tayo, reality. Amen? Amen? Reality. Oy kapatid, I will not tolerate please. Huwag ka na mag-mention ng church. I-mute kita. Amen. Huwag mo rin ibase ang simbahan sa mga leader nila. Amen. Kung hindi ka agree sa opinion nila o sa mga pinagagagawa nila, huwag kang manira ng church. Amen. Sali po kayo ng group chat namin. Amen. Ang pamahiin po, kapatid, wala po sa Bible yung pamahiin. Amen. Pero again, punta muna tayo dito. Real talkin kita. Amen. Real talk. Sabi mo dyan, real talk. Kapatid, di ba? Dahil Christian ka na, hindi na okay sa'yo magkasala. Tama? I mean, ibig ko sabihin, mabigat na sa puso mo. Amen? Ang magkasala. Tama? Sagot kayo, sagot. Tama po. Amen? Alam mo kapatid, bago ka magkasala, naniniwala ko, meron pang split second kung gagawin mo o hindi. Tama, mali? May split seconds. Bago ka mainis, may split second. Gagawin ko ba hindi? Tama? Ngayon kapatid, dapat detest evil. Pinag-usapan natin yan, Romans chapter 9. Ayaw natin. And cling to what is good. So, ibig sabihin, yung split second na yon,
Doon ka magdesisyon. Galit ako dyan. Kahit mag-super saiyan ka pa. Ayoko! Amen? Hindi yung, Lord, o tukso, layuan mo ako. Hindi ka tuloy nilayuan kasi nagpabebe ka pa. Amen? Amen? Hindi pwede, kapatid. Sabi, Lord, ayoko na. Tulungan mo ko, Lord. Please, kaya ikaw, kapatid, anong gagawin mo? Katulad ni Joseph, takbo! Takbo, takbo. Amen? Amen? Diba? Ito mo, pangalan, kapatid eh. Naku, ako ba ba yung naka-weeds? Ikaw yun, no? Ay, mali. Sorry, Lord. Lumabas tuloy. Lumabas yung dating ako. Patawarin mo ako, Panginoon. Di ko na mamute. Pakimute na nga lang. Napindot na naman. Amen. Pero again, kapatid, anong ibig ko sabihin? All eh. Lahat. Yung mga nagsasabi na hirap silang hindi makapag-inom, kapatid, pinalaya ko ng Diyos nun. Sa mga nagsasabi, kapatid, na hindi na sila makakalaya sa pag-yoyosi. Amen. Hindi ako nag-bad words, ha? Sabi ko lang ikaw yun. Wala ako sinabi na bad words, no? Amen. Kung sinasabi mo, kapatid, di ka na makakalaya sa anxiety and depression, kami yun, pinalaya kami yun. Amen. Kaya, kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon na lahat walang ititira. Kaya nga, kapatid, kung titignan mo, kapatid, sinasabi, lagi po tayo sa prayer, Lord, wala po kaming itinitira. Lahat po pinapalinis namin sa'yo. Kasi, kapatid, pag nagtira ka pa, yari ka. Tama? Again, kakantahin ko na naman. Maliit na butas, lumalaki. Diba? Dapat wala kang ititira. Amen. Ngayon, kapatid, kung ano dapat ang tignan mo? Pangako ng Lord. Tignan mo the enemy meant it for evil, but God turned it to good. Amen. Ano pa? Everything, lahat, will work together for good. Amen. Kapatid, ang Diyos ay ang Diyos na papalayain ka sa lahat. May nagtanong po about LGBT, kapatid. We do not support LGBT. Amen. But we are praying for them. Marami na pong LGBT, kapatid, from my face-to-face ministry hanggang dito sa online na pinalaya ng Diyos. Hindi ko nilibak eh. Hindi ko sila sinabi, ganyan ka, kaya wala kang pag-asa sa buhay, hindi ganun. Pinakita ko pa rin ang pag-ibig ni Kristo sa kanila. Amen. Tsaka, kapatid, alam niyo po, kapag nagde-disciple ako, dami, kapatid. Again, kinakount ko kasi, 9 eh. 9. Hindi ko pinagsasabihan. Pinadadama ko pag-ibig ng Panginoon. Alam mo ano nangyari nung pinadama ko pag-ibig ni Lord? Sila mismo nagsabi, Kuya Jerome, dalangin ko po, makalaya po ako dito. Ngayon po, kapatid, meron na po kaming leader na galing po sa LGBT. Amen. Dito, kapatid, ang dami na rin. Mga nagpapapray sa akin. Again, pag-ibig pa rin ng Diyos, no? Ulitin ko sabi ni Lord dun sa adulterous woman, bumato ang sino mang di nagkasala. Amen. Ako, pinalaya ng Lord. Ikaw, palalayain ka rin ni Lord. Ako, may live-in partner dati, tas ikaw, kunyari, LGBT ka. Wala tayong pinagkaiba, parehas tayong makasalanan. Pero ang mahalaga, nais ng Diyos na baguhin ka. Tatanggapin mo o tatanggihan. Amen. Kasi lahat, all, lahat. Kaya, kapatid, kung titignan mo ako, kung ito sa live na to, dito na lang yung mga nireject sa ibang live, dito na lang kayo.
Amen ba? Yung mga sinabihan na, huwag kayo dito, yan. Wala pong same-sex marriage siya born again. Sa amin, sa Christian, wala po. Amen. Tsaka kapatid, marami na pong Christian na dati pong gay, dati pong boom-ti-boom, pero ngayon naglilingkod na sa Panginoon. Amen. At sila po yung mga tao na umaabot po sa mga ganun. Amen. So again, we are very firm na ang kasalanan ay kasalanan. Pero ang grace ng Panginoon ang nagbabago sa buhay ng tao. Amen. Kasi complete ang deliverance ng Diyos. Amen. Sige po, matanong kayo, anong pinagkaiba ng addict sa LGBT? Wala, parehas makasalanan. Amen. Kaya nga nagpupunta po kami ng kulungan eh. Alam mo nung sabi ko sa kanila, ang problema sa inyo, nagpahuli kayo. Ako hindi nahuli, kayo nahuli kayo. Ba't kasi kayo nagpahuli? Sabi ko sa kanila. Di ba? Sabi ko, kaya tumingin yung pulis sa akin, natatawa eh. Parang gusto tuloy sabihin ng pulis, ano kaya kaso nito? Di ba? Pero walang pinagkaiba. I mean, kaya ako kapatid, tumitingin po ako sa tao, sa paningin po ng Panginoon. Mahal yan ng Diyos. Amen. Kaya pwede mo bang sabihin dyan, mahal ka ng Diyos. Amen. Malapit, hindi po malapit ng end times. End times na to, kapatid. Naglilipanan na false prophet eh. Lilipanan na false prophet. Temo mga signs ng end times. Naglipanan na false prophet. May mga pagyanig na sa iba't ibang mga bansa. May mga gera na sa iba't ibang bansa. At pasama na ng pasama ang tao. Amen. Yasi, mahalin mo lang. Amen. Huwag ka ma-pressure. Si Lord naman nagbabago ng buhay. Amen. Ngayon, balik tayo. Ulitin ko ulit all. Sabihin mo nga, all. Lahat. God's deliverance is greater than our afflictions. Kung titingnan natin, kapatid, mga problema natin sa buhay, nagkukos nito kasalanan. Tama ba? Nagkautang-utang ka kasi nagsugal ka. Aray. Dami mong babae kasi pinili mong makipag-chat o dami mong lalaki kasi pinili mo na magganyan. Aray. Amen. Nagtatago ka ngayon kasi nagloko-loko ka. Aray. Pero kapatid, those who are repenting, those who are faithful to seek forgiveness of the Lord, is those people who will experience complete deliverance. Amen. Kaya sabihin mo nga dyan, kapatid, paki-comment nga, babaguhin ka ng pag-ibig ng Diyos. Di ba sabi ni Paul sa 1 Corinthians, inudyokan kami ng pag-ibig ng Diyos para masunod namin ang kalooban niya. Babaguhin ka ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, si David, kapatid, kung titignan natin, bakit niya to nasulat? Kasi grabe deliverance ng Diyos sa kanya. Sa lion, sa bear, kay Goliath, kay Saul, sa lahat ng mga enemy, sa dangerous situation, sa takot, pati sa kasalanan, binago siya ng Diyos. Amen. Ang deliverance ng Panginoon, hindi man agad-agad, pero mangyayari. Amen. Ulitin ko hindi man agad-agad, pero mangyayari. Amen. Sabi nga ni Joseph all of this happens for preservation of life. Nangyari lahat sa'yo kasi God will use you eventually. Amen? Kasi kapatid, sa totoo lang, ang makakaunawa sa'yo yung may pinagdaanan. Tama ba? Hindi mauunawaan, kapatid, ng isang namatayan yung hindi namatayan. I mean, hindi maunawaan ng isang hindi namatayan ang namatayan. Tama? Hindi nila maintindihan yung pagod mo gumawa ng asikasuhin yung death certificate, asikasuhin yung bisita, asikasuhin yung punerarya. Di ka talaga di ka nga nakakapagluksa sa luksa Hindi talaga, bakit busy ka Ang hirap Pero makakaunawa sa yung kapwa naranasan yan. Tama? Hindi maunawaan ng hindi po inatake ng anxiety yung mga taong may anxiety. Hindi maunawaan ng lubos, kapatid, yung mga single mom.
ng kapwa nila single mom. Di maunawaan ng bulag. Hindi ko maunawaan yung pinagdadaanan ng bulag. Hindi ako bulag eh. Nagigets nyo? Pero nakakaunawa sa kanila yung mga bulag. Kaya nga meron ako nakita na Christian kapatid bulag. Grabe yung ministry niya. Para sa bulag. Meron kaming kilala, ayan, alam ni Ayi yun. Meron kaming kilala kapatid. Pinalaya ng Diyos mula sa addiction. Ngayon, meron ng sariling rehab. Anong ibig ko sabihin? Darating ang pagkakataon kapatid na pagtatagumpayan mo yung problema mo kasi gagamitin ka ng Diyos. Yan si Ai, may anxiety and depression. Oh, ngayon kapatid, nagka-counsel yan. Yan, bigay ko na sa iyo si Ai, magaling mag-counsel yan. Diyan kayo muna magpa-counsel. Amen. Ngayon, kung gusto nyo magpa-counsel face-to-face, dito sa amin. Punta po kayo Sunday, ako preacher. Amen. Si Ai po ay hindi po siya diagnosed. Pero kapatid, meron po talaga siyang signs of anxiety and depression with self-harm. Pero pinalaya yan ni Lord. Amen. Yung her purpose chosen. Amen. Ganun din kapatid. Pastor ako, ganun din. May mga traumatic experiences. Kaya nga kapatid, kami po, kahit saan ko kami dalin. Ako nga kung meron lang talaga akong sasakyan kapatid, sa totoo lang, kung meron lang akong kotse, kahit gaano ka pa kalayo, pupuntahan kita. Bakit? Kasi, ganun yung puso namin. Alam niyo po, ang church namin, tinawag pong rehab. Ako may anxiety and depression. Si Ai may anxiety and depression. Si Angela, yung young people namin, may anxiety and depression before. One, two, three. Three leaders may anxiety and depression. Kaya nga, ang tawag sa amin rehab. Nung pinalaya kami ng Panginoon, talaga ako sumunod sa Panginoon. Amen. Ganun din sa healing, kapatid. Amen. Sa healing, yung isang leader namin, healing sa stroke. Sabi ng doktor, 5 days na lang, pero pinahaba pa ng Diyos ang buhay. Merong isa kapatid, may special needs yung anak niya, pero binago ng Diyos. May isa kapatid, merong parang bukol sa breast, pinagaling ng Diyos. Ganun din. Rehab ng mga merong ano. Amen. Si Ate Jocelyn po, lagi ko yung kinakamusta, pinagpe-pray ko yun. No? Amen. Kapatid, uulit-ulitin ko po sa harapan ng Panginoon. Ang deliverance ng Diyos, kompleto. Hindi pwedeng magtira. Kompleto. Amen. Kaya nga kami kapatid, kahit paulit-ulit ka namin ipag-pray, gagawin namin, hanggang may gawin ng Diyos. Bakit? Because that is the plan of God to deliver you. Amen. Opo, si Ate Jocelyn. Ano yan? Siya po mga una pa dito. Amen. Tuwing umaga po yung atin, hindi kasi siya abot ng ganito. Amen. Ngayon kapatid, kung titignan mo, ang deliverance kasi ng Panginoon, nasa timing ng Diyos. Amen. Hindi mo pwedeng madaliin. Hindi mo rin pwedeng sabihin, ay baka matagal na matagal to, kaya wag muna ngayon. Hindi kapatid. Ang deliverance po ng Diyos, tamang timing. Bakit? Kasi alam mo kapatid, crucial ang timing eh. Amen. Nag-prepare ka, pinaghandaan mo, pero pag mali ang execution mo, walang kwenta lahat. Tama, mali. Ako kapatid, bida-bida ako nung high school ako, first year high school. Sinagutan ko yung libro namin ng math kasi binasic ko lang eh. Paano hindi ko bebasikin kapatid? Tatay ko engineer, uncle ko engineer. Tapos tita ko accountant.
Kumbaga, ang dami nagtuturo sa akin ng math. So, ang ginawa ko, tinapos ko yung isang libro ko ng math. Ngayon, pinasa ko sa teacher ko. Ikaw, nangunguna ka! Akala ko, ikagaganda ng buhay ko. Pinagalitan ako ng teacher ko na nangunguna daw ako sa lesson niya. Sabi ko, Lord, mali. Kaya simula nun, kapatid, tinamad na ako mag-aral. Sa totoo lang, tinamad na ako mag-aral. Kaya ako, kapatid, naging motto ko patuloy yung motto ni Bill Gates. Ano sabi? Hire lazy people because they will always find a way to make things in the easiest way. Simula po first year high school ako hanggang nag-college ako, humahanap na lang ako ng shortcut. Nagiging dense lister naman, pero hindi po nakakaganda ng buhay. Kaya ngayon kapatid, hirap na hirap ako. Kaya ngayon kapatid, doble sipag ko kasi gusto kong baguhin sa akin. Amen. Amen. Kaya kapatid, again, ang deliverance ng Diyos, tamang timing. Hindi pwedeng manguna ka, hindi rin pwedeng malate ka. Dapat tamang timing. Kaya nga, discern the season. Amen. God will always move. Lagi mo yung tandaan. Sabi mo nga dyan, God will always move. Ang kailangan lang pagkatiwalaan mo ang Diyos. Tingnan mo, Babylon na lang. Anong sabi ng Panginoon? Jeremiah 20:11, my plans to you is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. So ano ang end game nila? Future and hope. Ngayon, anong gagawin mo habang naghihintay ka? Yung 12, 13, 14. You will seek me, you will find me. You will call me, I will answer. Amen. Kapatid, gagawin mo habang naghihintay ka yung pinagagawa ng Diyos. Kasi kapatid, sinabi ko rin sa inyo, kailan ba topic natin yun? Miracle in obedience, di ba? Ano pangalan nun? Naaman ba? Hindi si Naaman yun eh. Naaman, tama? Si Naaman, di ba? O, 7 times naglubog. Kung hindi niya sinunod yung 7 times, walang miracle. Amen? Ngayon, magkaroon ka ng hope na papalayain ka ng Diyos ng tuluyan. Amen? Kaya in our conclusion, kapatid, amen, in our conclusion, ang storya po ni David, pwedeng nag-end many times. Pero ang deliverance ng Diyos, ang siyang laging nananaig. Amen? Many are the afflictions of the righteous, but the Lord rescues him from them all. Amen. Kaya ngayon kapatid, makikinig po tayo ng worship song. Amen po ba? And let God move. No, hindi ko po pero ilalapit ko na lang no para pero alam ko po, alam niyo tong kantang to. Amen. Kailangan nating basagin ang puso natin sa Panginoon. Amen. Pusong basag by Spring Worship. And I do hope, kapatid, that God will move upon kahit na dito lang. Kasi naniniwala ako, kapatid, na pag sinuko mo ang puso mo sa Diyos ngayon, He will deliver you. Amen. Pusong basag, kapatid. Search nyo na lang, kapatid, kung ano po ang lyrics, no? Pero kung kaya nyo pong kantahin natin, sumabay po kayo at habang nag-worship tayo, kapatid, I know God will move. Amen. Sige, kapatid. Kung may leading si Lord na isa pang worship, gagawin natin. Si Lord po ang mag-preside. Hallelujah. Lord, I pray, ngayon pa lang, Panginoon, we will worship you and we are offering you a heart that is broken sa iyo. Sige, kapatid, kantahin mo yan sa Panginoon. Naintindihan niyo naman po ba yung worship? Sige, kapatid. At panalangin, di mo ako
Yes, Lord God, hindi mo kami iniwan. Hallelujah. Sabi mo yun sa Panginoon, tataas. Yes, Lord. Tataas namin ang kamay namin sa iyo, Panginoon. Kapatid, there's power in worship. Kaya umawit ka sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon yung basag na puso. Dahil ang Diyos ang bubuo sa iyong muli. God will deliver you. Kaya kapatid, worship the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, nandito kami ngayon. Umaawit sa iyo. Maghari ka sa buhay namin. And I rebuke all the works of the enemy, all the hindrances of the enemy. And I declare deliverance in Jesus' name. Worship the Lord, kapatid. Yes, Lord. Amen. Yes. Di mo kami iiwan. Hallelujah. Sige kapatid, taas mo yung kamay mo sa Panginoon. Hallelujah. Kapatid, kung nililid ka ng Lord na lumuhod, lumuhod ka sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, luluhod kami sa iyo. Nais namin na magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Yes, Lord God. Nandito kami, Panginoon, na habang nakatas ang aming kamay, ikaw ay mahabaging Diyos na kayang baguhin ang buhay namin. Yes, Lord. Suriin mo kami, Panginoon. Kung may karumihan dito, Panginoon, patawarin niyo po kami. Hallelujah. Sige kapatid, magpasuri ka sa Panginoon. If God is leading you in repentance, repent. Humingi ka ng tawad. And be a clean vessel sa harapan ng Panginoon ngayon. Because God will deliver you right now. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord, nandito kami, nagpapasuri ng puso namin. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Panginoon, nagpapasuri kami ng puso sa iyo. Nagpapasuri kami ng buhay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang aming mga kamay. Yes, Lord God. Hallelujah. Yes, Panginoon. Nandito kami. Nagpapakumbaba sa iyo ngayon. Kailangan namin ng tulong mo. Kapatid, sabihin mo yan sa Lord. Kailangan ko ng tulong mo, Panginoon. Kailangan namin ng tulong mo, Lord. Hallelujah. Si kapatid, God will deliver you. Ibuhos mo yan sa Panginoon kahit hindi mo i-comment, kapatid. Basta sabihin mo sa Diyos, kailangan ko ng tulong mo, Panginoon. Hallelujah. Ay pusong basa. Yes. Kapatid, we will worship another song.
Kasi God is not God is not stop moving, kapatid, in our worship. Ang leading ng Diyos, tuloy pa rin ang worship, kapatid. If you know the song Natagpuan by Hope Filipino Worship, kapatid, tayo po ay natagpuan ng Diyos ngayon ng kanyang dakilang pag-ibig. Kaya ngayon, kapatid, isuko mo buhay mo sa Panginoon. Ihingi mo ng tawad mga pagkakamali mo. Huwag mong tanggapin gawa ng kaaway. Palayain ka ng Diyos dyan. Hallelujah. Worship the Lord right now, kapatid, and He will definitely move. Yes, Lord, in Jesus' name. Naririnig niyo po? Kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging daan. Pinakamalakas na po ito, pasensya na po, no? Pero do not be disrupted. Kung mahina o hindi, ang puso mo, i-worship mo pa rin ang Diyos. Yes. Hallelujah. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit. Yes, Lord God. Ang puso ko'y sa'yo. Yes, Lord, nandito kami ngayon, umaawit sa'yo. Inaalay namin ang puso namin sa iyo ngayon. Basag ito, Lord. Daming problema nito. Pero, Lord, inaalay pa rin namin sa iyo. Sige, kapatid, kantahin mo yan sa Lord. Hallelujah. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Yes, Lord, hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Ikaw lang ang kailangan. Yes, Lord God, ikaw lang ang tanging kailangan namin. Kailanman sa'yo ako'y mananay. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Sabihin mo yan sa Panginoon, natagpuan. Yes, Lord God, natagpuan mo kami. Hallelujah. Be ready, kapatid. God is working right now. Sige, ibuhos mo sa Panginoon. Sabi ng Lord, more. Ibuhos mo sa Diyos ngayon. And God will definitely move. Pinapakita pa rin ng Panginoon sa akin yung anointing kay Hannah. Binuhos niya yung buong kaluluwa niya sa Panginoon. Kaya siya, kapatid, tumayo na numbalik ang lakas at nakakain muli. Sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin lahat yan. Ako ang aayos ng buhay mo, sabi ng Panginoon. Si kapatid, kantahin mo sa Lord to, hangad ko lang. Yes, Lord. Gusto naming mamalagi sa'yo ngayon. Hallelujah. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko ikaw, O Diyos. Yes, sabi mo yan sa Lord, hangad ko lang, Lord. Manatili kami sa'yo. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Hangarin mong laging nasa Panginoon. Hallelujah. God is moving right now, kapatid. Merong mainit sa puso mo ngayon. Si Lord yan, kapatid. Meron na pinapakita ng Lord, kapatid, na hindi ma-contain yung spirit niya sa Panginoon. God is moving, kapatid, and He is delivering you right now. Oh, hallelujah. Yes, Lord. I declare, you will pour out your healing right now. Amidst of our worship sa iyo, Panginoon. Yes, Lord God. Yes, hallelujah, malaya kami. Aawit kami, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na kumilos sa buhay namin.
Hallelujah. Sabi mo sa Panginoon, hangad ko lang. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Yes, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Iinang pangalan mo. Thank you, Jesus. Yes. Kapatid, we will sing another song. Walang mahirap sa'yo. We will end this worship time sa walang mahirap sa'yo. And I will pray for you, kapatid. Pero right now, as we worship the Lord, pour it out to the Lord. That is the sole instruction ng Panginoon. Ipanalangin mo buhay mo ngayon, kapatid, habang nag-worship tayo sa Lord. This is the time that God is giving you. A time of prayer. Na hindi mo pagdududahan ang kakayahan ng Panginoon. Walang mahirap sa Diyos. Yung buhay mo, kapatid, kahit punong-puno yan ng last, babaguhin ka ng Diyos if you truly surrender your life to Him right now. Yes, Lord God. Higit sa aking karanasan. Yes. Comment mo dyan, kapatid, walang mahirap sa'yo. Sabi mo sa Panginoon yan. Yes, Lord God. Ay kaya mong gawin higit sa aking kalakasan. Yes, Lord. Minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin. Yes, Lord God. Ay kaya mong gawin. Sabi mo sa Lord, bawat araw. Bawat araw ko. Yes, Lord, bawat araw ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Yes. Yes, Lord, wala pong mahirap sa'yo. Wala pong mahirap sa'yo, Panginoon. Ang Panginoon, makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan. Sige, kapatid. I-claim mo na walang mahirap sa Panginoon. God is moving right now. May mga pinapakita ang Lord sa akin, kapatid. Na hirap na yung kalooban dahil may sakit. Hirap na dahil may anxiety, may pressure sa pag-aaral. May problema sa relationship. May mga pinakita si Lord na iniwan ng kanilang mahal, namatayan. Kapatid, hindi nagkulang ang Panginoon sa'yo. Dahil hawak niya ang bawat araw ng buhay mo. Ang kailangan mo lang makita, kapatid, na walang mahirap sa Diyos and God will deliver you right now. Hallelujah. Si kapatid, sabihin mo yan sa Panginoon. God is moving, kapatid. Yes. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord God, walang mahirap sa'yo. Yes, Panginoon, walang imposible sa'yo, Panginoon. Yes, Lord, sa lahat po ng may sakit, Panginoon, walang imposible sa'yo. Pagagalingin mo sila ngayon in Jesus' name. Hallelujah. Sa mga nasa sitwasyon na para bang wala ng pag-asa, walang imposible sa'yo dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan.
Yes, Lord God. Hallelujah. Kantahin mo yan sa Panginoon. Yes. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Yes, Lord God. Ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Yes, Lord God. Kaya Panginoon, nandito po kami at humihingi po ng biyaya mo. Panginoon, sa lahat po ng aking mga kapatid na narito ngayon, na naghihingi po ng deliverance mo. Marami kang pinakita sa akin ngayon na pinagaling mo. Kaya Panginoon, I declare deliverance sa mga sakit in Jesus' name. Malala, sipon, ubo, cancer, malalang mga sakit, rare na sakit, Lord, I rebuke in Jesus' name. And I declare the healing power of the Lord. Because you are our healer, Lord God. Sa mga may utang, Panginoon, sa mga na-scam, sa mga naloko pagdating sa pera, sa mga kapatid na nag-spend ng sobra, hindi naging maingat, Lord, I declare deliverance. Turuan mo silang mag-handle ng pera, turuan mo sila na magbigay sa iyo, Panginoon. At the same time, palayain mo sila sa lahat ng uri ng utang. And I declare, Lord, na ikaw rin, O Diyos, ang mag-provide ng lahat ng mga needs nila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, I pray sa aking mga kapatid na meron pong problema pagdating sa kanilang pamilya. Brokenness, may mga nagre-rebelding anak, may mga relasyon na nasira, may involvement na third party. Lord, I declare deliverance sa lahat ng mga problema sa pamilya nila. Sa mga may kapamilyang may sakit, Lord, I declare healing. Sa mga nanay na merong anak na may special needs, Lord, I declare more strength and miracles sa mga anak nila sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord. Sa mga breadwinner, Lord, bless them more in Jesus' name. Hallelujah. Ganun din, Panginoon, sa lahat ng may mga trabaho na nai-stress sa trabaho nila, I declare deliverance sa stress in Jesus' name. Sa mga may negosyo na para bang nalulugi, I declare, Lord, na hindi po ito malugi at tulungan mo silang makabangon sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Lord, I pray sa aking mga kapatid na may anxiety and depression, I declare healing. Sa mga hirap ang isip, Lord, sa mga uncertain sa future nila, I declare the plan of the Lord will be upon with them. In Jesus' name. Oh, hallelujah. Sige kapatid, continue to pray. God's still listening sa iyo, kapatid. May mga pinapakita si Lord sa akin, nagsusulat ng mga problema nila. God is reading what you are writing right now. God will deliver you on whatever you will surrender to Him right now. Yes. Sige kapatid, habang nag-worship tayo sa Lord, hindi nagbabago ang kabutihan ng Panginoon. Yes, Lord God, kailanman hindi nagbabago ang kabutihan mo. And you will move in our midst. Yes. Yes, Lord God. Kaya Panginoon, itong pag-asang to, hindi mo kami bibiguin. I declare complete deliverance in Jesus' name. Kung meron ako mga needs nila na hindi ko pa na-mention, Lord, wala po akong itinitira. Ganun din, Lord, sa lahat ng may gawa ang kaway, may witchcraft, may mga duwende, Lord, we rebuke them in Jesus' name. Anumang mga principality, gawa ni Satan, we rebuke in Jesus' name. And I declare, Lord God, complete deliverance in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. I declare complete deliverance. I declare complete deliverance, Lord. And I know, Lord God, that you will move in the midst of us right now. God is moving, kapatid. I really sense it. Huwag mo hayaan na hadlangan ka ng kaaway ngayon. Hayaan mo sila kung may magsalita. Hayaan mo sila kung may sabihin sila. Hindi nila kinakalaban yung panalangin natin, kundi ang Diyos ang kinakalaban nila. And God deliver them. Ikaw kapatid, ang trabaho mo ngayon, declare
declare good things in Jesus' name. Lord, I declare blessing upon blessing. I declare the anointing of Jabez. You will expand our territory. You will bless us, Lord God. The presence of God will be upon with us. And you will keep us in everything that will causes us harm. In Jesus' name. Dahil alam namin na ikaw ang Diyos na sumasagot ng panalangin namin. Lord, marami kaming suliranin. Pagtibahin mo puso namin. Sa mga kapatid ko, may mga nag-aaral pa at may mga pinapaaral pa pag makapagtapos sila ng pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Si kapatid, pwede ba natin ito i-worship sa Panginoon? Amen. Worship the Lord. Dito natin tapusin sa pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi mo dyan, salamat Panginoon, pinalaya mo ko. Napakabuti po ng Diyos. Mabuti po ang Panginoon. Di ka nagbabago, O Diyos. Di ka nagbabago. Yes, Lord. Napakabuti mo sa buhay namin. Aming Diyos ang iyong likha, luluwang hati-hika. O alam mo yung kanta kapatid, kantahin mo dyan. Hallelujah. Iparinig mo sa Diyos yung pag-awit mo. Yes, Lord, napakabuti mo. Di ka nagbabago, Panginoon. Di ka nagbabago. Yes, thank you, Jesus. Noon, ngayon, kailan pa man. Yes, Lord God. Sa buhay ko'y tapat, Napakabuti mo. Sabi mo yan sa Panginoon. Yes, Lord, napakabuti mo, Panginoong Jesus. Kaya kami ngayong mga nilikha, Panginoon, ay magpupuri sa iyo. Nothing can compare the glory that lies ahead of us. Dahil mabuti ka. Maraming salamat sa mabuting plano mo sa buhay namin. Maraming salamat dahil pinalaya mo kami ngayong gabi. Maraming salamat kasi pinagaling mo kami, Panginoon. Maraming salamat dahil you will provide the assurance of your salvation sa buhay namin, Lord, sa mga pangakong binigay mo. Salamat. At wala po kaming ibang kakantahin ngayon kundi kabutihan mo, Lord. Salamat po. Yes. Yes, Lord God, napakabuti mo. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sheka kayara si kayara. Mabuti ang Diyos, kapatid. Mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay nagpapagaling pa rin. Ang Diyos, kapatid, ay gumagawa pa rin ng himala kahit ngayon. Ang Diyos, kapatid, ay gumagawa pa rin sa buhay ng bawat isa. Shekapayara si Kayara. Mabuti ang Diyos, kapatid. And He will pour out His Spirit on you. Sabi po ng Joel, sa young men, sa women, ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu. You have the Helper. You have the Holy Spirit, kapatid. And you are more than conquerors because God is with you. And He will always move upon your life kasi anak ka ng Diyos. Hallelujah! Kaya Panginoon, aawitin namin ang kabutihan mo. Hallelujah! Si kapatid, sabihin mo yan sa Panginoon, mabuti ka, O Diyos. Hallelujah! Awitin mo ang kabutihan ng Panginoon, kapatid. Yes, Lord. Amen. Buong buhay namin ay iaalay namin lahat para sa iyo, Panginoon. Yes, yes, Shekapayara si Kayara, Lord. Aawitin namin ang kabutihan mo. Dahil ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay namin.
Yes, kaya itong buong buhay namin, Panginoon, iaalay namin sa iyo dahil mabuti ka. Kaya Panginoon, salamat po sa ginawa mo ngayon. Naniniwala ako na hindi po sayang yung pagpapagal namin, sa yung worship namin, yung mga ginawa namin sa iyo ngayong gabi dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa buhay namin. Ikaw ang tapat, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na nagpo-provide, at wala po kaming ibang papupurihan kundi ang tanging pangalan ng Panginoong Hesus na siyang nagligtas sa amin, na siyang naging mabuti sa amin, kaya kami may kagalingan dahil sa krus ng Kalbaryo, kaya kami malaya sa kasalanan dahil sa krus ng Kalbaryo, at lalong-lalo na, kaya po kami ngayon ay pinagpapala mo dahil ang kaluwalhatian, ang katuwiran, ang righteousness ng Panginoong Hesus ang siyang nakikita sa buhay namin. Kaya Lord, we declare na itong Psalms 34:19, many the afflictions of the righteous, but the Lord will rescue us of it all. Tutulungan mo kami, i-deliver mo kami dahil ikaw ang Diyos na nagpapalaya sa amin. Kaya Panginoon, wala kaming ibang papapurihan kundi tanging pangalan mo lamang. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Pwede mo bang sabihin dyan, thank you, Jesus. Sige kapatid, amen. Huwag nating ikahiya ang pagpapasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay ang Diyos na mabuti. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoong Hesus. Pinalaya ka na ng Diyos, kapatid. Kung humingi ka ng tawad sa Panginoon, pinalaya ka na ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos. Minahal ka ng Diyos at may gagawin siya sa buhay mo. Kaya pasalamatan mo ang Panginoong Hesus. Sige, kapatid, more. Thank you, Jesus. Amen. Kapatid, huwag kang pumayag na hindi mo napasalamatan ng Panginoon. Salamat po, Panginoong Hesus. Kaya Lord, lahat ng papurit pagsamba ay sa iyo lamang. Hindi po dahil sa live na to, hindi po dahil sa worship namin, kundi dahil sa iyong kabutihan. Kaya salamat po. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba, pagluwalhati, ang honor and glory, Lord God, is unto you, Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Grabe si Lord, no? Amen. Amen. Hindi ko na po alam kung ano nangyari dyan sa comment section, pero naniniwala po ako kung nag-focus ka sa Panginoon ngayon, manda ka na, God will move. Amen. Sigurado ako dyan. Grabe. Lumaya ba? Amen. Salamat sa Lord, no? Grabe. Ito yung hindi ako mapakali kanina pa. Pero nailabas natin sa Panginoon, no? May gagawin talaga si Lord. Kaya umanda ka, kapatid. I pray na yung naranasan mo ngayon ay talagang panghawakan mo yan. Panghawakan mo. Amen. Kasi po, hindi po liko ang Diyos. Nakalimutan yung worship mo ngayon, yung pag-iyak mo sa Panginoon, yung pagpe-pray mo. God will move. He will move. Amen. Kaya kapatid, claim the glory of God, no? Kapatid, isulat mo naranasan mo sa Panginoon. Amen. Grabe, grabe talaga si Lord. Grabe. Wala akong masabi sa Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Amen. Mabuti po ang Diyos. Kaya kapatid, sa Lord lahat yan, no? Wag po sa akin, kay Lord. Amen. Ngayon, if God bless you, kapatid, ibalik mo lagi yan sa Diyos. Amen. Amen. Meron po, meron. I-upload ko rin ngayon. Sana lang hindi ma-restrict yung mga napatugtog natin, no? Pero again, mabuti po ang Diyos. Amen. Mabuti ba si Lord? Grabe si Lord, no? Kaya kapatid, ayun, no? Grabe, tingin ko, matindi tulog mo ngayon. Ang sarap ng tulog mo ngayon kasi mabuti si Lord eh. Yung di nakakatulog dyan, makakatulog ka ng maayos. Bakit? Mabuti si Lord eh. Amen? Amen? Yung mga problema mo, kapatid, itulog mo na lang kasi bukas okay na yan. Amen? Ngayon, kung hindi pa okay bukas, huwag kang magsawa na ipahayag kabutihan ng Diyos. Huwag kang titigil at huwag kang aalis sa Panginoon. Amen? Kasi again, our key verse, many the afflictions of man, but God will rescue it from it. Amen? God is good! And He is good all the time and we can feel it. Amen? Damang-dama natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, salamat po. Naniniwala po ako na ang Diyos po ay pagpapalain ka. Salamat din sa mga bagong nag-follow. No? Thank you po. Kay Lord po lahat yan. No? Yung sa mga nag-heart me, salamat din.
Ngayon po meron pong na mga nagbigay ng diamonds, no, $0.25. So I think this is like 15 pesos kung di po ako nagkakamali. So lahat po yan ay mapupunta po sa mahirap. No? Salamat din kasi from this community, kapatid, may nagbigay po ng pangpabigas. So ito pong bigas na to, kapatid, ipapamigay natin bukas sa biyaya ng Panginoon. So bukas ng umaga, mukhang hindi po ako makakapag-live ng mga around kasi punta kami sa community ng around 8 a.m. eh. Magdadala kami bigas, magdadala kami ng ukay-ukay. So, kaya baka makapag-live na ako mga around like mga 1 p.m. So, kaya pasama po sa prayer, no? At the same time, preacher po ako sa Sunday. So, yung naranasan mo dito sa online, kapatid, walang-wala sa mararanasan mo pa face-to-face, no? Kaya hinahamon kita kung malapit ka dito, may access ka, no, na makapunta dito sa church namin. Makapunta ka, kapatid, kasi ang pinapatapik ng Lord sa akin ngayon, it's about miracle. Amen. So, miracle ng Diyos, yun talaga yung pinapatapik ni Lord. So, kaya kapatid, no, naniniwala po ako na may gagawin po si Lord ngayong Sunday. Ngayon, may mga live pa rin tayo bukas ng gabi, Sunday ng umaga, Sunday ng gabi. May mga live pa rin tayo. Amen. Pero kapatid, again, ang Diyos po ay mabuti. Amen. Kapatid, si Lord pa rin yan. Kay Lord pa rin lahat ng pasasalamat. Kaya, salamat po. Salamat sa mga nag-like, sa mga nag-tap-tap. Amen. Salamat po sa mga nag-follow. Salamat po. And salamat ulit. Nagbigay pa kayo diamonds. Hindi po yan required dito. No? May gagawin ng si Lord kahit walang diamonds. Pero dahil binigay nyo po, kay Lord po lahat yan at mapupunta po yan lahat po sa gawain ng Panginoon. Amen. So, ayun. Thank you po. Magpahinga na tayo. Amen. Grabe. Araw-araw po sa buhay ko, biyaya na lang talaga ng Diyos. Sa dami ng ginagawa, nakakapag-live pa rin, nakakapag-minister pa rin. Grabe pa rin ang pagkilos ng Panginoon. Amen? Ay, may, may napindot ako, sorry po. Kaya kapatid, salamat po sa Panginoon. No? Again, salamat po sa Diyos. Kaya kapatid, sa Diyos sa lahat ng papulit pagsamba, pagluwalhati, kapatid, kay Lord lahat, wala tayong ibang pasasalamatan kundi ang Ngayon, may naranasan po kayo kay Lord? Oo, hindi. Matanong ko lang. Kung may naranasan po kayo sa Panginoon, kapatid, baka pwede nyo pong i-share. Kasi kapatid, kahit i-type nyo lang, sabihin nyo, nung nag-worship ako sa Panginoon, ganito nangyari. Kwento mo lang, kapatid. Hintayin ko, kasi iipunin ko yan, kapatid. Kasi kailangan ko ng testimony sa preaching ko. Amen. Kung may naranasan ka, kapatid, amen, wag nyo na pong hayaan na ma-expire pa yan ngayon na agad. Amen. Kung ano po ang nangyari sa'yo, ikwento mo lang. Kahit simple lang, 1 paragraph, kapatid, hindi kailangan mahaba. Kahit ganito, nagpapasalamat ako sa Panginoong Yesus kasi nung ganito, ito naranasan ko, salamat po sa Panginoon. Amen. Kaya salamat po. Amen. Ibalik natin kay Lord, no? Kasi alam mo, kapatid, marami nangangailangan yan. Kaya if you are trusting me, kapatid, no, para diyan sa testimony, please paki-send po. Hintayin ko Amen. Makaasa ba ako bago ka matulog? Pwede mo bang i-share? Amen. Pwede ba 'yon? Sana po, no? Payagan niyo pa. Ano po ako? Nakikiusap po ako sa inyo. Amen. At ipopost ko po katulad niyan, kapatid, pinost ko na, hindi ko na kasi na-lose track na ako sa mga nagsisend ng mga pero pinost ko na rin yung mga devotion, no. Kasi gusto ko pong ipakita na may nangyayari po sa community natin. Amen. Gusto ko pong ipakita sa marami na may ginagawa po ang Diyos. At ganun din, kapatid, gusto kong ipunin yung mga testimony kasi, kapatid, ginagamit ko po yan sa preaching. Amen. Kaya yun, salamat po, no? Nung nag-worship po ako ngayon, napatigil po ako, tapos nagdadaw-isip po ako kung mag-scroll ako. Pero dahil nandiyan ka, naniniwala ako may Lord, may ginawa si Lord. I-PM nyo po, kapatid, please PM nyo po. Amen? Thank you, Lord. God bless, no? Again, salamat po, hintayin ko po. Yung mga hindi pa po nakakasali ng group chat namin, message nyo po and I will add you sa group chat namin, sa Blue App at maging sa TikTok. Thank you po. Bye-bye. God bless.